Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces? Mula 2025 to 2028, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up ko mamaya na energy. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. So, magsimula na tayo. Pisces reading 2025 to 2028. Anong pwedeng mangyari? Ano to? So, sabihin natin nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi para bang masasad yung iba sa inyo kasi may wish sila o ine-expect na hindi magkakatotoo. So, in general na to, whether karelasyon to, crush nila, hindi naging sila, walang balikan na nangyari, naghiwalay sila, o nawalan siya ng trabaho. Kasi, again, in general na to. Kung ano man yung wini-wish o ine-expect nyo na hindi nangyari o na-disappoint kayo for some reason. Para bang mag-move on na kayo dun. Hindi na kayo masyado magdudwell sa past na yon. Mas gugustuhin nyo na lang ang new opportunity na paparating kaysa balikan yung something na nag-cause ng pain sa iba sa inyo. So, sa madaling salita, may somewhat healing maaaring mangyari dito na mas gugustuhin nyo na lang ang something new kaysa bumalik sa luma o sa dati. Magle-let go na kayo, ganun. O magtatapon ng mga tao, sitwasyon, memory, anything na hindi nyo na kailangan o toxic sa buhay nyo. So, dito na tayo. Ibang masasabi nito. So, sa case na to, may iba sa inyo na para bang may wish sila. At ang wish nila ay maging stable ang buhay nila. Yan yung kanilang pangarap ba? Yan yung laging laman ng isip ng iba sa inyo. Na, what if maging successful ako? What if ma-promote ako? Magiging somewhat ambitious yung iba sa inyo. Para bang desperado yung iba sa inyo sa topic ng change. Good change. Okay? Sa topic ng good change sa buhay nila. At the same time, may fear din naman. Pero tingin ko nga determinado o desperado yung iba sa inyo na maging successful, umangat sa buhay, hindi malugmok o ma-stuck sa negative situation. Okay? Sana naman yan.
So, sa case na 'to, magiging open yung iba sa inyo sa topic ng sarili muna bago ibang tao. Sariling kapakanan muna. Kasi ewan ko, for some reason, siguro yung iba sa inyo ay naging people pleaser. Na para bang laging importante ibang tao, napabayaan ng sarili. So, lesson learned ay pahalagahan na muna o pahalagan naman ang sarili. Ganyan ang dating sa loob ng 3 years. Sarili muna ang iisipin bago ibang tao. Pahalaga ng sarili. I-build ulit ang nawalang confidence, self-esteem. Total healing ba? Yun yung priority sa 3 years from now, 2025 to 2028. Priority ang balance, kumbaga fairness. Yun, isa rin yun sa matututunan ng iba sa inyo. Ang topic ng balance, temperance. Wala na maisip. Punta na tayo dito. Mahirap eh. Mahirap yung combination. So, lipat tayo sa iba. Ano naman? So, ano naman to? So, sa case na to, makaka-recover ang iba sa inyo mula sa something, someone, na pwedeng mag-cause ng matinding pain, sadness, depression na lang in general. So, tulad dun sa sinabi ko dun sa tarot kanina, di ba, healing, kahit dito yung sinabi ko na i-build nyo yung sarili nyo, focus, ang main focus is really main priority, total healing ng sarili. Kahit dito tingnan nyo yung may sakit, papagaling siya. Ito, pero sa case na to, ayun, may sakit, di ba? Ito, someone else. So, nurse o anyone na pwedeng tumulong para gumaling to. So, recovery mula sa depression sa tulong ng ibang tao. Yan. Ang dating dito. O, siguro, dati, hirap kayong tumanggap ng tulong mula sa ibang tao kasi feeling nyo ay iti-take advantage kayo. So, may trust issues yung iba sa inyo. Na para bang sa period ng 3 years from now, magiging open kayo na mag-trust ulit. So, yun. Isa yun sa magpapagaang ng buhay o kalooban ng iba sa inyo. Kasi, finally, makakahanap yung iba sa inyo ng someone na makakaunawa sa kanila. Kasi nga, i-open ulit ng iba sa inyo yung sarili nila sa ibang tao o friend na kung dati kinikim-kim lang nila yung sama ng loob, problema nila sa buhay. So, this time sa 2025 to 2028, magkakaroon na kayo ng someone na pwede nyong pagsabihan ng problema at makakaasa kayo na hindi nila kayo i-betray. Makakahanap kayo ng totoong kaibigan o someone na hindi kayo ipagkakanulo kahit anong mangyari. Totoong tao o kaibigan ba? Whether kamag-anak to o kung sino man yan.
Basta ang dating dito, may mahahanap kayong tao na magiging palagay ang loob nyo. At makaka-assure kayo na safe, magiging safe ang secrets nyo. So, kung sino man yung mapagkakatiwalaan nyo sa 2025 to 2028. Anyways, punta na tayo dito sa huli. Balance, ito na yung sinabi ko kanina. Dito ba yun? Yung balance ng emotion. Pero tingnan natin. Notice yun. Ano yun? Pay attention siguro to noticing eh. Magpe-pay attention yung iba sa inyo. Oo nga, yung sabi kong balance sa temperance, di ba? Yung nabanggit ko yung kanina. Dito. Umulit lang oh. Ibig sabihin may emphasis na yun nga. Magpe-pay attention yung iba sa inyo sa topic ng balance. O yun yung matututunan nyo. Sa 3 years from now. Yung i-balance ang sariling priority, i-balance ang dapat i-balance career life versus personal life. Magiging fair kayo sa ibang tao. Pahalagan nyo ang equality. Ganon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.